Amen. Praise the Lord. At sa mga oras pong ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita nating mahal na Panginoong Kristo. I-take note po natin kung maaari ating pag-aralan. Akin na po binibigay sa mga oras na ito ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo Bondo. Mga minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati rin po sa inyo ng magandang gabi o magandang umaga sa kapatiran natin dyan sa Ibayong Dagat. Maligayang panonood po sa inyo. Lahat po ng mga minamahal na mga kapatiran, isang malaking kagalakan po para sa amin na patuloy nyo pong sinusuportahan po ang ating banal na gawain. At nagpapaabot din po ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilding Estrada Almeida, the end-time prophet for loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At minsan pa mga minamahal, tayo po ay manalangin. Pangsamahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo mga minamahal. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapan humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga pagkakamali. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gamitin mo kaming maging daluyan ng espiritual na pagpapala sa gabing ito, mahal na Panginoon. Abuti mo po mga minamahal po namin mga kapatiran, lalo na po may mga pangangailangan, may mga taglay na sakit at karamdaman. O Diyos, ikaw po ang aming pinagkakatiwalaan, mala Panginoon. Kami po'y lubos na nananampalataya sa iyong dakilang kapangyarihan. Ipuin mo po sila. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, maminamal, buksan po muna natin ating pambungad na talata dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 hanggang 52. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 51 at 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating what's so important about the rapture. Ano po, maminamal, ang mga mahalaga patungkol po sa tinatawag na pagdagit ng mga banal, yung rapture. Ang rapture po, maminamal, ito po yung the final assumption of Christian into heaven during the end time. Ito po yung tinutukoy sa Biblia na pagdagit ng mga banal o meeting in the air. Alam niyo, maminamahal, kung sa ibang lugar may mga nawawalang mga tao, nawawalang mga kabataan, hindi natin alam kung saan napupunta yan. Darating ang araw, marami pong tao ang mawawala. Marami pa pong mga taong mawawala at magtataka po kayo, hindi sila biktima ng kidnap. Hindi sila biktima ng kidnapping. Hindi sila maminamal biktima ng mga sindikato na kumukuha ng mga kabataan. Sila po, maminamahal, ay mawawala sapagkat gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, sabi rito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli nang walang kasiraan at ang nabubuhay ay babaguhin. Kaya nga maminamahal, dapat alam po natin na mayroon pong tinatawag na rapture. Darating ang araw, maminamahal, tutuparin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ang kanyang pangako sa atin. Nang sabi niya, maminamahal, sa John chapter 14 verse 1 up to 3, sinabi diyan, maminamahal, huwag maglimianan ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mga mansyon, maraming malalaking tahanan. Ako ay pupunta roon upang ipaganda ko kayo ng mga tahanan. At kung ito'y naihanda na, ako'y muling paparito
upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. Yan po, maminamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tutuparin niya yung mga pangakong yan. Kaya nga ito pong rapture, maminamahal, ito po'y meeting in the air. Ang lahat ng mga nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, buhay man o patay, ay makakapiling ng Diyos sa kalangitan magpakailan-kailan paman. Ang unang kukunin ay ang mga namatay at pangalawa ay ang mga nabubuhay at sila'y babaguhin at sila'y isa sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Kaya nga ano ba ang importante, maminamahal? What's so important about rapture? Dito po, maminamahal, the rapture will bring resurrection. Kaya napakalaga po, maminamahal, ng rapture sapagkat ito po, mga minamahal, ay magdudulot po ng pagkabuhay na maguli. The rapture will bring resurrection. Ito po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na sabi po rito sa John chapter 11 verse 25 and 26. Sabi po rito, mga minamahal, siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, bagamat namatay, siya ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Yan po, maminamahal, ang tinatawag na resurrection. The rapture will bring resurrection. Mabubuhay muli ang mga taong nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, gaya ng sinabi ng John 11:25 and 26. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat po ng 1, Kapitulo 11, talatang 25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. 26, at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Amen. Kaya maminamahal, mayroon pong kondisyon. Ang sumasampalataya lamang, maminamahal, ang magkakamit ng benepisyong ito, ng pribilehiyong ito, maminamahal, yung sumampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay, gaya ng nabasa natin sa 1 Corinthians 15, 51 and 52. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa Kanya, kailanman ay hindi na makakakita ng kamatayan. Yan po sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, at ang kondisyon upang matamo natin ito, sinabi, sinasampalatayanan mo ba ito? Kaya nga, maminamahal, napakalaga po, mga minamahal, ng pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kasi kung hindi po nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi po totoong mayroon tinatawag na pagkabuhay na maguli. Sabi rito sa 1 Korinto Kapitulo 15, talatang 12 hanggang 20, sabi po rito, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Dapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Tayo po, maminamahal, binabasa po natin yung 1 Corinthians 15:12 hanggang 20. Sabi ng verse 13, maminamahal, dapat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral at wala rin kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sabi ng talatang 15, oo, kami nasumpong ang mga bulaang saksi tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sa 16, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga natutulog din naman kay Kristo ay pawang mapapahamak. At kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng tao ay lalong kahabag-habag. Sa talatang 20, datapat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ang naging pinakapangunahing bunga ng sa mga nangatutulog. Mga minamahal,
ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sapagkat dito po ay nakasalig ang ating pananampalataya. Dito po nakasalig ang ating pag-asa. Kung hindi nabuhay na maguli ang ating mahal na Panginoong Kristo, wala pong resurrection. Walang pagkabuhay na maguli, wala tayong pag-asang inaasahan. Ha? Sabi ng banal na kasulatan, ganito po kahalaga ang pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoon, kaya meron pong rapture. May magaganap na pagdagit ng mga banal, mayroon pong magaganap na resurrection. Kaya dito po, maminamahal, sabi rito, the importance of resurrection of believers. Makikita po natin sa pagkabuhay na maguli ng ating mahal na Panginoong Kristo, yung pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya. Kaya kung hindi mo sinasampalatayanan ito, wala kang ganyang pag-asa, wala kang kaligtasan. Wala kang inaasahan, maminamahal, na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung hindi mo sinasampalatayanan ito. Kaya nga, sabi ng malapang nun, sinasampalatayan mo baga ito? Sabi niya, maminamahal, sa nabasa natin John 11:26. Sabi rito, maminamahal, 1 Corinthians 15, verse 21 hanggang 23, ito yung the importance of resurrection of believers. Basahin po natin yung talata. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 21 hanggang 23. Sa 21, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sa 22, sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. 23, datapwat ang bawat isa ay sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang kay Kristo sa kanyang pagparito. Amen. Yan po ang kahalagahan, maminamahal, ng pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ang pinakapangunahing bunga ng pagkabuhay na maguli at tayong sumasampalataya sa Kanya. Sinabi ng talatang 23, maminamahal tayo muli. Tayo rin, maminamahal, ay bubuhayin sa Kanyang pagparito sa mga namatay na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ito po ay nagsisilbing kaaliwan sa atin. Tayo po mga mananampalataya na binawian ng ating mga kamag-anak, binawi ang ating magulang, binawi ang ating mga anak, binawi po ang ating pong mga mahal sa buhay ng Diyos sa pamagitan po ng kamatayan. Mga minamahal, ito po'y magiging kaaliwan sa atin. The resurrection is our comfort when we lose our loved ones. Sinabi rito, mga minamahal, wag po tayong parang walang pag-asa. Hindi tayo, mga minamahal, unbeliever. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa, mga minamahal, wag tayong tumulad sa mga taong hindi mananampalataya na parang walang pag-asa. Sabi rito sa Thessalonians chapter 4 verse 13 up to 18, ito po ay magsisilbing kaaliwan sa atin. Hindi dapat, mga minamahal, maging kalungkutan at kawalang pag-asa sa atin ang pagbawi ng ating mga mahal sa buhay sapagkat meron po tayong kaaliwan, meron po tayong pag-asa. Muli po natin makakapiling ang ating mga mahal sa buhay na binawi ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan. Basahin po natin ang unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Sa 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y wag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at binuhay na maguli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Ito po, maminamahal, magiging comfort natin, kaaliwan natin. The resurrection is our comfort when we lose our loved ones.
Kaya nga sabi ng talatang 13, mga minamahal, hindi namin ibig na kayo hindi makaalam mga kapatid tungkol sa mga namatay upang huwag kayong malumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa.